Ang karugto ng nakaraan, ngumiti ang lalaki, at sinabing matagal na rin. Agad na bigla si Dohee nang makilala niya ang lalaki. Tila ba pinagpawisan ito ng may halong takot, hindi. Ang stalker at bastos na ito, hindi dapat kami magkita ngayon? Ngumiti ang lalaki ngunit ang ngiti na yon ay nakakatakot, tila ba may kakaiba na nais ipahiwatig. Kabado man ay pinilit ni Dohee na maging casual at pilit iniwaksi ang nararamdaman na takot. Nagtanong si Dohee at sinabi kung nasaan ang iba nilang mga kaibigan. Sinabi ng lalaki na hindi ba laging busy ang Manhattan sa traffic, at malamang mamaya pa sila dumating. Maupo ka dali, naghanda ako ng dimsum para sa'yo, alam ko gustong gusto mo ang dimsum di ba? Ngunit agad na tumanggi si Dohee, sinabi nito na hindi na, ayos lang ako, at sa tingin ko mas mainam kung babalik na lang ako, kami mamaya. Mabilis na sumagot ang lalaki at sinabi ha. Ngayon na ba agad, sinabi ni Dohee, na ito ay hindi tama. Pumasok sa kanyang isipan ang kasama nilang bodyguard, tiyak na maasahan ko sila. Hindi ko kailangan matakot, dapat kong sabihin sa kanya ng malinaw. At muling sinabi ni Dohee, pasensya na, hindi pa ako handang makita ka ng ganito. Samantala, sa labas, sa parking area, makikita ang bodyguard ni Dohee, at Miss Kay, tila ito ay wala ng buhay ng nakanganga na tila mayroon itong kinatakutan na bagay. Ngumiti ang lalaki, at sinabing, bakit, hindi ba ako sapat? Agad nagulat muli si Dohee, sa sinasabi ng lalaki, tila ba ito ay kinikilabutan. Ano ka mo? Muling ngumiti ang lalaki at sinabi, dahil ba sa lalaking Koreano na yon? Ngunit bakit hindi ako? Agad nalukot ang magandang mukha ni Dohee, gustong sumigaw ito, ngunit mas pinili na lang ang hindi kumibo, sabay sabi nito, sa kanyang isipan. Ano ba ang alam niya, na may halong pagtataka? Muling nagsalita si Zhang Tian ng may pag-uuyam. Bakit, dahil ba maliit ako, o baka naman dahil sa pangit ako? Dohee, dati di ba mabait ka sa akin, dahil ang alam ko gusto mo rin ako. Nung nahihirapan ka dahil sa iyong ama, nandyan ako para sa'yo. Kaya lumapit ka na sa akin, at ngayon ay kakalimutan ko na ang lahat ng nakaraan. Nang laki ang mata ni Dohee, sa sinabi ni Zhang Tian, at tingin na niya dito ay tila ito ay nababaliw na. Ngumiti ang lalaki at muling sinabi nito, si Zhang Tae-san ba? Pagkatapos, sa tingin ko kaya ko pang iligtas ang kaibigan mong yun. Hindi agad nakakibo ang dalawang babae, tila ba ito ay natulala sa mga sinabi ni Zhang Tian, matapos ay sinabi nito, sa kanyang isipan. Hindi, nalaman na niya ang lahat tungkol sa CEO. Matapos ay napasigaw ito, ikaw bastos ka, nababaliw ka na ba? Wala saysayang sinasabi mo, Zhang Tian, hindi kita gusto. At kahit minsan, hindi ko naisip na ikaw ang lalaki para sa akin. Ngumisi lang si Zhang Tian, at sinabi nito, ang sinasabi mo, para lakasan ang boses mo, o pakay mo ba para marinig ka ng mga kasama mong bodyguard sa labas? Ito ay useless lang, mukhang sa tingin ko ay wala nang silang malay. Sinabi pa ni Zhang Tian na ang lugar na ito ngayon ay isang venue ng isang party at inihanda ito para sa babaeng si Dohee. At sinabi pa uminom tayo ng alak gaya ng ginawa nating dati sa school, maging masaya sa pagkain at maging komportable tayo sa isa't isa. Subalit tulala at hindi makakibo si Dohee, nagpatuloy si Zhang Tian sa kanyang sinasabi, hindi ba noon, ay magkaibigan lang tayo? Ako sa ngayon, ay katulad pero noon, at ikaw ang aking walang hanggang kaibigan. Muling sumigaw si Dohee, nanginginig na ito sa galit at sinabing, nababaliw ka na Zhang Tian, isa kang stalker, tama ka, at nababaliw ako sa pagmamahal ko sa iyo ng sobra, at para mapatawad kita sa lahat, magmadali na tayong kumain ng masarap, at pumunta sa paraiso na inihanda ko, at bumili ako ng magandang isla. Agad napasigaw si Dohee, at sinabing baliw ito. Subalit nagpatuloy pa rin si Zhang Tian sa kanyang sinasabi. Maaari kang mamuhay ng para isang reyna doon, at ako ang iyong emperor at ikaw ang aking reyna. Ano ang masasabi mo? Pamatay na ideya di ba? At maaari nating gawing ang iyong kaibigan bilang kasambahay. Lalong nagulat at nainis si Dohee sa sinabi ni Zhang Tian. Sinabi ni Dohee, ano ba ang sinasabi mo? Baliw ka na talaga, bastos ka. Matapos ay tumingin si Dohee kay Kay, at humingi ng paumanhin. Sa sinabi ni Zhang Tian, sinabi pa ni Dohee,
na ito ay tila may sakit na delusional na parang may dalawang karakter. Niyaya niya na lumabas si Kay, para makahingi ng tulong baka sakali may pulis doon. Subalit tila naisipan ni Kay, nakausapin si Zhang Tian, may char si Yuso ka ba? Note, isa itong empanada. At kung nagkataon, gustong-gusto ko ang mga yan, agad napanganga si Dohee, tinawag niya ito at pilit niyaya na sa labas. Ngunit tila hindi siya pinansin ni Kay, patuloy kinausap ito na tila masaya pa. Muling sinabi ni Kay, kay Zhang Tian, kung wala ka niyan, ayos lang din ang hargo, note, isa itong dumplings. At alam mo kung mas matigas ang hipon, mas masarap ito di ba? Ngumiti si Zhang Tian, at sinabi kay Kay, syempre, at ito ay inihanda ko na ang lahat. Muling sinabi ni Kay, maging ang draft ng beer din, at balita ko sikat ang chocolate beer sa Manhattan, tama ang pinaghandaan mo. Nainis na si Dohee, dahil sa patuloy na pag-i-ignore ni Kay sa kanya bahagyang tinaasan na niya ito ng boses. Sis, bakit mo ba ginagawa ito? Hindi mo ba alam na bihag na niya tayo ngayon? Hindi, mukhang masama ang loob mo kanina sabi mo masama ang pakiramdam mo bakit bigla nagbago ang mood mo? Umiiyak na sinabi ni Dohee na tila ginigising si Kay, sa ginagawa niyang pagsigaw. Ngumisi ang lalaki si Zhang Tian, sa nakikita niya pumapabor sa kanya ang pagkakataon na yun. At sinabi nito, mayroon kang maganda personality kasi kaibigan mo si Dohee, at huwag kang mag-alala, ihahanda ko yan dahil ito na ang huling hapunan. Subalit lalong ngumiti si Kay, at sinabi, maaari bang pakibilisan mo? At nagugutom na ako, tila lalo naging masaya si Zhang Tian, sinabi pa nito sa kanyang sarili, hindi rin masama ang babaeng ito. Matapos ay sinabi nito kay Kay, teka, marami pa naman tayong oras di ba? Bahagyang natigilan si Kay, at sinabi nito, ano ang ibig mong sabihin? Wala kaming masyadong libreng oras gaya mo, ngumisi ng para isang nakakatakot na itsura si Zhang Tian, sinabi nito, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang lahat ng oras ninyo ay akin na ngayon, agad kinabahan ang dalawang babae, tila ba nagtapang-tapangan ito, ngumiti si Kay, nang ubod ng tamis, at sinabi nito na siya ay hindi sigurado. Ngunit siya ay hindi para sa iyo, ngunit siya ay para sa kanya, di ba? Nagtaka si Zhang Tian, sa tinukoy ni Kay, at sinabi nito na anong ibig mong sabihin na kanya. Tumawa ng hilaw si Kay, naku napakasama ko naman, ang sinasabi ko ikaw, tayo wala na talaga tayong oras. Agad sinabi ni Dohee, na nagtatanong kay Kay, kung ano ang nangyayari. Subalit hindi pinansin ni Kay, si Dohee, tinuro ni Kay, kay Zhang Tian, ang oras sinabi nito ang kamay ng orasan na kailangan tumapat ito sa ikawalo. Muling nainis si Dohee, hindi niya maintindihan kung bakit ito nagkaganito, at ano ba ang sinasabi nito at ang oras na tinutukoy nito ay tumapat na sa alas 8 na ngayon. Umikot ang segundo ng orasan hanggang sa tumapat ito ng alas 8. Maya-maya pa ay narinig ang isang malakas na pagsabog, kasabay ng malakas na pagsabog ang orasan na tinuro ni Kay, kanina. Bahagyang tinamaan ang nagulat na si Zhang Tian, seryoso ang makikita sa mukha ni Kay, ngunit si Zhang Tian, pagkagulat, pagkalito at pagniwi na nasaktan ang makikita sa mukha ni Zhang Tian. Bahagyang ngumiti si Dohee, maya-maya pa, mula sa pagsabog tila ba umulan ng mga abo, maya-maya pa may isang nilalang na lumitaw, nandito na siya, sinabi pa ni Kay, sa kanyang isipan, samantala, sa Hong Kong, sa isang villa, chief dan tawag ng isang tauhan, sinabi nito na ang pangyayari sa New York ay isang aksidente lamang, tumungo ang lalaki at inulit ang kanyang sinabi isang aksidente. Tungkol ba ito sa sitwasyong pang-ekonomiya sa atin? Agad na sumagot ang butler nito, hindi po yun, agad sumagot si Chief Dan, kung ganoon. Ano ba ang problema? Muling sinabi ng lalaki, tungkol po ito sa anak ni Chondang, Chief Dan, ang ibig mo bang sabihin si Zhang Tian? Yun nakabase sa New York, agad umoo, ang sekretaryo nito. Muling sinabi ni Chief Dan, ibang babae ba ang problema, o kaya naman ay naaksidente ba siya, o baka sa ilaw ng trapiko? Tumigil sandali ang sekretaryo bago pinagpatuloy ang kanyang sinasabi. Sinabi nito na may balak kidnapping si Zhang Tian, agad na bigla si Chief Dan, at tinanong kung sino ang kanyang kikidnapping nito, sinabi ng sekretaryo na isang babae na Koreana, na nakilala niya noon panahon nang ito ay high school pa.
At si Du Wonjong, na chairman ng grupong Daewoo, na kanyang anak. Muling nagtaka si Chief Dan, nang malaman anak pala ito ng isang chairman Du, at ang anak ng isang bangkarote na grupo. Muling nagtanong ito kung ito ba ay seryoso sa isang pagkidnap. Muling sumagot ang sekretaryo at sinabing ito ay lubos na nahuhumaling sa babae. At sinabi ni Chief Dan, mukhang ang batang yun ay masyado ang kanyang obsesyon. Umiling ito at maya-maya pa muling sinabi nito, seryoso naman ba para ma-interview tayo? Wala ba tayong mga security guard ng Chondang? Muling sumagot ang sekretaryo, at sinabi na hindi ang babae ang problema. Kung hindi ang taong yun, at nandyan ang taong yun. Nagtaka si Chief Dan, na inis ito dahil binitin pa ang sinasabi ng kanyang sekretaryo. Bahagyang pang sumigaw ito at sinabing magsalita ka para maintindihan ko. Sino ba ang taong yun? Agad naman sumagot ang sekretaryo. Si Jiang Taesan, ang ibig ko pong sabihin ay ang taong yun. Agad na walang ng kulay ang mukha ni Chief Dan. Ano? Si Jiang Taesan? Gulat na sinabi nito sa kanyang isipan, samantala, sa malakas na pagsabog ng orasan, parang nakahinga ng maluwag si Kay, gulat naman ang naramdaman ni Do-hee, napatingin naman na tila nanggigil sa inis ang lalaking si Zhang Tian, sinabi nito, ikaw, sino ka ba? Humakbang ang lalaki. Ako ba? Ako ang bodyguard ng mga babaeng narito, sabay porma ng ating bida. Napasulyap ang lalaki si Zhang Tian, sa lalaking lumitaw, mula sa pagsabog ng orasan, nanggigil sa inis na tinanong ito ni Zhang Tian, ikaw. Sino ka ba? Agad sumagot ang ating bida at sinabi, ako. Ako lang naman ang bodyguard ng dalawang babaeng ito. Agad nagalit si Zhang Tian, minura ang ating bida at sinabi, kilala kita. Ikaw ang CEO, na pinagtatrabahuan ni Do-hee, di ba? Ngumiti ang ating bida at sinabi, oh, kilala mo pala ako. At ang itsura mo, dapat ay mayroon kang patunag, nanggigil na sumigaw si Zhang Tian, at sinabi sa ating bida na ito ay uncultured cracker. Isang mapanglait na termino ng Chino para sa Korean at etnikong Korea. Sinabi pa ni Zhang Tian, na babalatan nito ng buhay at ipapatapon nito sa disyerto, at maya-maya pa ay nagdatingan ang mga tauhan nito. At inutusan nito na durugin sila, napalingon ang ating bida sa mga kalalakihan. Maging si Do-hee at si Kay, ay kinabahan at agad na hintakutan. Sinabi ni Do-hee, sino kayo? Sino ang mga taong ito? Mga tanong na puno ng takot, at iniisip kung paano sila makakaligtas sa lugar na yon. Bahagyang sinulyapan lang ng ating bida ang mga kalalakihan at sinabi sa kanyang sarili. Talaga naman, itong mga Chinong aso na ito, maya-maya pa ay napatitig ang ating bida sa mga mukha nito. Sinabi nito, ang atmosphere na nagmumula sa mga lalaking ito, at sa mga ungol na nakasalubong ko hanggang ngayon. At ito ay kakaibang enerhiya ng Mudang Clan, ang amoy na ito katulad ng nasa kaloob-looban ng enerhiya ng Mudang Clan, na natutunan ko sa makalangit na Diyos ng Dragon. At ano ang meron sa mga lalaking ito? Taga-Mudang Clan ba sila? Kahit na ang modernong martial arts ay nagmula sa China, ako ngayon ang lehitimong kahalili. Ngumiti ang ating bida, at sumingyas ang isang kamay na tila ito ay nag-eengganyo. At mapang-asar nitong sinabi, lumapit kayo sa akin mga peke kayo. Ang mahihirap na bagay na sinusubukan ilagay sa ere sa harap ng tunay na pangyayari. Umungol ang mga kalalakihan at sabay-sabay sumugod ito. Ngumiti muli ang ating bida at sabay sabi na mayroon kayong isang bagay na hindi nyo pa alam. Ngunit sa tingin ko ito ay huli na ang lahat, agad tumalon sa ere ang ibang kalalakihan. Hindi man lang kinabakasan ng takot ang ating bida, na agad naman niya isenenyes ang kanyang kamay. Habang nasa ere, ang lalaki nagtanong pa ito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Nakangiti lang na sinabi ng ating bida, nako, mukhang huli na ang lahat. At ito ang ganap na pagkakaiba sa panloob na enerhiya. Sabay suntok nito paitaas, hindi man damapo ang kanyang kamao sa kalaban, ang kanyang malakas na enerhiya ang damapo dito agad na humadyas ito ng duguan. Muling sumigaw si Zhang Tian, at sinigawan nito ang mga tauhan. Ano pa ang ginagawa nyo? Bilasan nyo, ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay nyo siyang atakihin, at patayin nyo siya ngayon din. Sabay duro ni Zhang Tian sa ating bida, napailing ang ating bida dahil hanggat maari ayaw niyang gumamit ng brutal na pagpatay, ngunit may magagawa pa ba siya?
Agad sumang-ayon ang mga kalalakihan kay Zhang Tian, mabilis inatake ng sabay-sabay ang ating bida. Subalit agad din umatake ang ating bida, mabilis niya nahablat ang isa at agad niya itong inihagis sa mga aatake pa, na tila ito ay naging bola ng bowling. Agad napasigaw ang mga duguan na lalaki napa-eject at napanganga sa sakit, nang humadyas ito. Nagulat naman at nagtaka si Dohee at si Miss Kay, sa nakita. Maging si Zhang Tian, ay hindi nakakilos sa nakita, matapos humadyas at bumaksak ng walang malay ang mga kalalakihan, nakatayo ang ating bida na hindi man lang nasugatan o umalis man lang sa kanyang pwesto, maya-maya pa ay sumulyap ito mula sa kanyang likod. Humarap ito at siningyas ang daliri at sinabi kay Zhang Tian, "Hoy, ikaw dyan na nakasuot ng salamin sa mata na stalker, lumapit ka dito." Nanginginig at kinabahan na sinabi ni Zhang Tian, na tila itinatago ang nararamdaman takot. Sinabi ni Zhang Tian na tumahimik ka, meron ka bang ideya kung sino ako? Sinabi ng ating bida na wala nga kung ganun ako na lang ang lalapit sa'yo. Mabilis na umatras si Zhang Tian, at sabay sabi, "Huwag kang lalapit." Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalapit, sigaw nito. Sinabi ng ating bida na ang bastos na ito ay nagtangkang saktan ng aking mahal na empleyado. At kahit sino pa yan, ay hindi ko sila mapapatawad. At walang kapantay ang presyo na babayaran mo. Humakbang ang ating bida palapit kay Zhang Tian, at ang sakit na yon, ay pumuputok ang laman at ang pagbali ng iyong mga buto. At nang makalapit ito sa harap ni Zhang Tian, tumawa ito at sinabi, "Hindi pa nga tayo nagsisimula, di ba? Bakit ba takot ka na at naninigas?" Tila ba naisipan pa niya takutin si Zhang Tian, at sa paningin ni Zhang Tian, umilo ang mata nito at tila siya ay naging higanti. Takot na takot si Zhang Tian, muling sinabi ng ating bida, "Ngayon, ay kuyumin mo ang iyong mga ngipin ng mahigpit, sandali lang ito matatapos at hindi naman ito big deal, di ba?" Takot na hindi na magawa pang makahakbang para ito ay tumakas. Maya-maya pa ay maririnig ang sigaw ni Zhang Tian na nasaktan at ang mga kalabog na hindi na moari kung ano pa ang nangyari. Makikita na lang na humadyas ang kanyang suot na salamin sa mata. Samantala, lumipas ang mga araw, sa Beijing. Sa maaliwanas na panahon, sa isang malaki at magarang tahanan. At ano ang kanyang kondisyon? Sinabi ng lalaki na katayo, na mayroon siyang ilang mga tinamong sugat sa kanyang mukha at mahigit sa 10 mga damage sa kanyang mga ngipin. At ang cartilago sa kanyang kanang braso at kanang binti ay ganap na nabasag. Agad na sumagot ang lalaking nakaupo, "Ito ba ay imposibleng pang magamot?" Sinabi ng lalaking nakatayo, "Malamang ay magkaroon na siya ng ilang kapansanan." Sumagot naman ang lalaking nakaupo at sinabi, "Sa tingin ko nga. At inaasahan ko na yung ang mangyayari sa nakita kong sitwasyong niya, na kahit na may basag na cartilago, at kahit na buhay pa si Hua Tuo, ay hindi ito magiging madali." "Nasabi mo sa akin na ang kanyang pangalan ay Jiang Taesan?" Sinabi ng lalaki na oo, siya ang inutusan ni Chief Dan, na tanggalin sa Hong Kong. Agad na nang lumo ang matandang lalaki ng maalala at kalagayan ng kanyang anak. Tila ba na may iyak nitong sinabi, "Ang bastos na yon. Ginawa niya baldado ang anak ko, Jiang Munrayang, ang ama ni Zhang Tian as the Chief Dan of Chondang, he's a key figure of political circles. At sa panahon na ito kung kailangan lumuhad ay gagawin ko, Chief Dan. Nakikiusap ako patayin mo siya, alam kong kami ay hindi sapat para sa aming serbisyo." At nagsanay din siya sa isang martial arts at ang kanyang mga kasanayan. At kahit ang mga assassin ng Indian ay ilang beses na rin nabigo, ganun siya kagaling. Nakasubsob ang kanyang ulo, at umiiyak na nagmamakaawa na sinabi ng lalaki. Tumingin ang lalaki na nasa harapan nito at sinabi, "Alam ko na ang lahat tungkol sa kanya, at alam ko rin ang tungkol sa insidente sa Hong Kong." Sinabi ng lalaking nakaluhod, "Kung mag-uutos ka, sisiguraduhin ko na kami na ang bahala sa kanya sa mga oras na ito." At sa kasalukuyan, sinabi pa ng lalaki na tinawagan siya kaninang umaga ni Chief Dan Li Zhangchang, kaninang umaga. At sinabi niya na pigilan daw ang sarili natin kahit may mangyari. "Ano?" Gulat na sinabi ng ama ni Zhang Tian, muling nagpatuloy sa kanyang sinasabi ang lalaki. "Ito ay isang mahalagang panahon ngayon, kailangan nating magtiis kahit may galit na namumuo sa ating dibdib. Ngunit hindi pa niya nahahawakan ang pinakamataas na kapangyarihan,
at sa pamamagitan nito ay maglalabas ako ng isang level na magmamatsyag na utos para kay Jiang Taesan na nasa pangalan ng Chondang, at iulat mo ang bawat kilos niya mula ngayon. Naintindihan mo ba? Sigaw nito sa lalaking nakaluhod. Maya-maya pa ay napaisip ito, sinabi nito sa kanyang isipan, tiyak ko na darating ang panahon. Yung araw na luluhod sila sa paanan ko. Samantala, sa Republic of Korea, sa isang gusali na opisina ng lore. At sa loob ng opisina, habang nag-uusap ang dalawang babae. Maririnig ang malakas na pagtawa at may halong na tila ba ito ay kinikilig pa. Habang naglalakad sila sa lobby ng opisina, sinabi ni Do-hee, "Oh my goodness! Ang aming CEO ay talagang kahanga-hanga at ito ay kas-iya siya," at sinabi rin ito ni Han-byul. Nakangiting sinabi ni Miss K, "Oo, nga at pinatay niya ito ng buo." At sinabi ni Do-hee, sa kanyang isipan, ng mga sandaling iyon naging bihag ako ng CEO ng walang hanggan. At ngayong ay hindi ko kayang ibigay ang puso ko sa iba. Dumating si Team Leader Yu, agad itong lumapit nang makita ang kanya mga kasama sa trabaho, pahapyaw na nagkwento ang dalawa. Ganun ba siya talaga kagaling ang ating CEO? Muling kinilig ang dalawang babae, at sinabi pa ni Do-hee, siya ay 100 beses na napaka-cool, kaysa sa CEO na nakilala nating sa lahat ng oras na ito. Saka alam mo ba, nang sinira niya ang pinto at lumitaw doon, ay naku po, halos himatayin ako doon. Kinilig naman sinabi ni Miss K, na tila nakalutang, hindi ko akalain na nakakita ako ng ganoong eksena sa totoong buhay, isang bagay na nakikita ko lang sa mga pelikula. Ngumiti naman at sinabi ni Team Leader Yu, naku naman, nagseselos na ako, kung alam ko lang sana ay sumama din ako, haha. Sinabi pa ni Do-hee sa kanyang isipan at ang aking ekspresyon ay hindi ko maipahayag sa salita lang, at talagang nakakamatay sa kilig. Samantala, sa opisina ng ating bida, tumunog ang kanyang telepono. Agad niya itong dinampot, tumano ang ating bida sa glass wall bago ito sinagot. Papa, sinabi ng kanyang ama, na nasa kabilang linya, anak, maganda ba ang naging business trip mo sa Amerika? Ngumiti ang gwapong mukha ng ating bida at sinabi, opo, komportableng trip ko at salamat po sa iyo. Ngunit ano po ang nagdala sa inyo dito, at naisipan niyo ako tawagan? Parang may mabigat na pasanin ng magsalita ang kanyang ama, Taesan kailangan mo agad pumunta dito at tingnan ang nangyayari dito. Agad sumagot ang ating bida sinabi nito, ano? Bakit po, may problema po ba? Sumagot ang kanyang ama at sinabi nito, well, tungkol ito sa construction site na pinamamahalaan mo. Bahagyang natigilan ang ating bida, sa sinabi ng kanyang ama, ang mga ito, ang gulo, agad sumagot ang ating bida. Ano pong magulo? Muling sinabi ng kanyang ama sa kabilang linya, seryoso ako, hindi maganda ang pagkakagawa nila.